Hey guys, so ngayon ay re-reviewin natin yung ating BYD Sea Lion 6 after using 1 month. So 1 month na po yung paggamit ko dito sa BYD Sea Lion 6. Ngayon meron na tayong tinakbo na 1,961 kilometers. Yan pala yung tinakbo niya after 1 month. So ginagamit ko lang kasi madalas itong BYD Sea Lion 6. So naghahatid lang ako ng bata. So dinadala ko sa school. So around mga 4 kilometers lang yon yung daily na biyahe ko, kaya hindi masyadong malayo pa yung tinakbo niya. So nabili ko pala to sa BYD Cabanatuan. So from Cagayan ako, so yun ang pinakamalayo niya ng biyahe mula dun sa BYD Cabanatuan, biyahe ng Cagayan. So around siguro 300 plus to 400 kilometers, yan na po yung pinakamalayo. So, and then, nakapunta na rin siya ng Tugigaraw. Tugigaraw, from sa bahay namin, papunta ng Tugigaraw is 100 km. So, yung experience ko for driving, alam mo, comfortable ka, drive ka dito. So, yung steering niya, napakalambot. Although, meron siyang option kung gusto mong sport mode or normal mode, pwede nyo pong palitan or pwede nyo pong, pwede nyo change. Depende sa gusto nyo. Meron din siyang braking, which is yung braking niya, meron din siyang sport mode, mas mas stiff. Pati yung manibela niya rin pag gusto yung sport mode sa mismong driving or sa steering, yan. So may option kayo, pero yung ginagamit ko is eco lahat. Eco yung brake, normal yung brake, eco yung mismong steering. Kaya for comfortable lang naman kasi yung gamit natin dito, hindi naman natin pang sports. Although mamaya titignan natin kung yung 0 to 100 niya, yung actual natin mamaya. So yung mga seat niya, na-compare ko dun sa ibang mga ganito, is malambot nga yung upuan, kaya comfortable yung mga pasahero. Yan. So pati ikaw na driver, comfortable din. Yan yung experience ko, personal experience ko. Ayan. Then ano pa ba yung mga pwede? Yung suspension nito is napakaganda. So wala kang hindi siya masyadong matagtag. For me, personal lang din. Yung mga sasabihin ko is personal experience ko. Wala na tayong comparison. Yun yung personal na naramdaman ko. And then yan. So wala kang maririnig na ingay ng makina. Wala kang masyadong maririnig na ingay ng makina. Comfortable ka. And then so sa mga gusto ng power, so pwede kayo sa sport mode. Ang maganda pa nito, ang maganda pala nito based sa experience ko, kasi meron ako nakitang review sa ibang mga katulad nito na plug-in hybrid electric. Dito yung sa screen sila nag-change ng, halimbawa gusto nilang normal, eco at saka yung tinatawag nilang sport mode. Medyo mahirapan ka, baka maghahanap ka pa. Eto, dito na lang siya. So nandito sa maliit na shifter dito. So itulak mo lang kung gusto mo ng normal at saka yung sport mode niya. So ganun lang kasimple. Yan. So and then ano pa ba? Yung consumption. For me personal din. So meron tayong wild truck, although yun ay speak up, pero napakatipid. Meron din akong Innova na yung natipid din. Pero syempre lalong matipid to kasi nga yun nga, electric at saka yung plug-in niya, and then yung mismong hybrid electric niya rin, matipid pa rin. So pinakamarami ko na is around 7 liters in 100 km. Hindi ko na alam yung consumption nun kung ilang kilometer yung 1 liter. Hindi ko na siya. So ang nangyari na lang is ito na lang, nandito nagbe-base ako dito at accurate naman yung nandito sa mismong dashboard niya. So ano pa ba? So technology, pag-usapan technology, grabe, napakarami po yung mga feature na maganda po dito sa BYD Sea Lion 6. Yung mga nagagamit ko na usually ito, and meron na rin. Anyway pala, after 2 weeks lang na na-install na namin yung app ko or na-registered na, so meron na po kang application. In-inform ako ng agent ko, and then okay na siya. So pwede ko nang gamitin yung cellphone ko for turn on, pwede ring i-lock at saka i-unlock yung sasakyan ko through my cellphone. And syempre pag na-on ko na, open na yung aircon niya. So mapapalamig ko na siya through my cellphone. So 2 weeks lang, bilis. Tapos
Ano ba yung mga experience ko dito? Yun nga, itong sunshade, ayan, nagagamit ko rin yan. Pero sa akin lang medyo siguro magbibigay din ng init dito sa sasakyan. Sa akin, medyo yan yung, kumbaga, siyempre kung sunshade lang, hindi yung full na kwan. Siguro medyo mainit kasi sa amin. Minsan, kumbaga, hindi naman ganun, hindi siya iinit, pero kung sobrang init, may bibigay siyang init sa loob ng sasakyan. Kumbaga, compare dun sa walang sunroof at saka sunshade. Ayan, yan yung medyo kwan natin. Tapos, ano pa ba yung mga nagagamit natin? So, yung mga pasahero ko, o yung mga passenger natin, so, komportable talaga sila at masarap yung tulog ng mga pasahero ko. Yan, dahil malambot nga yung mga upuan. Kahit sa passenger yan, malambot din yung passenger. And then yung gasoline pala na ginagamit ko dito is, sabi nga, yung advice nila is 92% up. Kaya ang ginagamit natin is 95, yun nga, yung premium. O kaya tawag ng iba. Sa acceleration naman, ay napakaganda rin yung acceleration nito, mabilis. Okay, so sabi nga, yan naman ang kagandahan ng hybrid. Wala siyang lag, hindi maglalag yung sasakyan natin. So maganda rin siya sa gusto yung mga maka-overtake ng maiksing kwan lang, pwede ka mabilis umarangkada. Although hindi naman siya powerful kasi hindi naman siya sports car, pero mabilis din siya. Okay? So ngayon, pwede natin mamaya i-check natin yung mga napansin ko. Pero ito lang yung sa akin yung personal. Although tinanong ko dun sa mga group namin, ito yung na-experience ko pang isa, yung manibela niya medyo tabingi, kumakabig sa kanan. Okay, sabi ng iba baka sa road daw, pero hindi siguro kasi yung sasakyan ko namang iba, hindi naman siya ganun. And based sa experience din ng nasa group ng BYD, parang yun nga, may kabig. Kaya papaayos ko siguro sa kasa. Siguro pag nagpa-change oil na ako, kasi wala pa namang 3.5, papaayos ko na sa kanila yun. And then later, so sabi nga, mabilis din yung arangkada niya. Ano ba? So ano pa ba yung naramdaman ko dito? Yun nga, masarap ibiyahe. Pwede siguro sa long ride kasi nga yung one full tank at one full charge niya is 100 km yung full charge niya, at saka yung mismong gasoline sa full tank niya is 1,100. So 1.2 sabi nila, pero yung test nila dun sa Ilocos is umabot yata sila ng 1.6. Pwede pa. Kaya sa akin okay naman, walang problema. And maganda rin yung kanyang sound system. So nagustuhan ko rin yung kanyang sound system. Meron siyang sumasabay yung ilaw and then yung sound system niya. Plus bumili na rin pala ako ng para sa kanyang parang video okay. Pero yun, hindi nagagamit. Hindi pwedeng gamitin habang nagda-drive. Pero may mga, alam ko, mayroong mga apps na pwedeng ikarga dito na pwede. So yung experience ko rin pala, mayroong may mga review na pag ginagamit daw nila yun sa kanila is yung sa 120 nila may gumagalaw daw, may shake. Pero for me, yung sakyan ko wala naman. Yung 120 niya wala siyang shake. So after 1 month dito po sa paggamit sa BYD Sea Lion 6 ay nagustuhan ko siya, satisfied ako. So kung gusto nyo gamitin yung isang sasakyan from point A to point B na comfortable ka, matipid sa gas, at gusto nyo po yung high-tech yung loob na mga gamitin nyo, and napakaganda po yung sasakyan kasi yung harap niya para siyang Cayenne, Porsche Cayenne, at yung likod niya naman is parang Euros ng Lamborghini yung likod niya. So maganda yung good looking yung sasakyan, comfortable ka, high-tech yung loob, at napakatipid sa gas. So kung ano po yung hanap nyo, so pwede nyo rin po kayo. So pwede nyo rin po yung subukan yan, yung BYD Sea Lion 6 kung naghahanap po kayo ng isang mid-size na SUV.